Para sa kampo ni Vice President Sara Duterte, pili lamang at splice sa mga video na iniharap sa kamera kaugnay ng banta umano ng bise sa Pangulo at sa iba pa. Dadalo naman kung kinakailangan ng bise sa impeachment trial. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kung umabot nga sa paglilitis sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, tiniyak ng kanyang defense team na dadalo doon ang bise kung kailangan. Yun naman pong sa Senado, definitely magpa-participate tayo doon, no? Kaya talagang trial yun eh. So the defense team will be there, of course the prosecutors will be there. Yung mismong presence ng Vice President, of course it will depend on what the incident is for that trial date, no? Kung kinakailangan na nandun siya. Matatanda ang hindi sinipot ni Duterte ang mga pagdinig ng House Committee on Justice dahil kinikwestiyon nila ang prosesong ginawa ng komite. Pero ayon din kay Attorney Michael Powa, maaari pa rin nilang questionin sa Korte Suprema kung may makita silang proseso sa Senado na hindi naaayon sa saligang batas. Pero pag may nakita tayong mga bagay na mali sa proseso constitutionally, I think duty din naman namin, no, na dumulog sa Supreme Court para magkaroon ng ruling, not just for the Vice President but for all impeachable officers in the future. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Kahapon, sinabi ng NBI na ang ginawa raw na pagbabanta umano ng bise sa Pangulo at iba pa ay maituturing na sedition at grave threat. Tukoy na rin umano ng NBI ang assassin na kinausap ng bise. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ng bise sa reklamong isinampa ng NBI na nakita sa pagdinig ang kakulangan ng akusasyon laban sa bise. Pili daw ang mga ebidensyang ipinanisinta at ang video ay spliced. Hindi pinansin ang konteksto ng mga pananalita ng bise at ang opinyon ay itinuring na facts. Ang hula ay inilatag na resulta ng investigasyon. Hindi raw ito maaaring maging basihan sa pagsasabing may probable cause at lalong hindi para sabihing may prima facie case laban sa bise na may reasonable certainty of conviction. Dagdag ni Attorney Powa. Meron bang krimen sa mga pahayag ng ating Vice Presidente, di ba? Hindi yung may assassin or whatnot. That is probably their position and we would respect that position, of course. But we have a different view. An assassin is, allegedly identified at some point. We will confront that. But sa ngayon kasi, ano bang mas importante? Nalilihis kasi, ang importante is yung bang mismong pahayag ng Vice Presidente ay talaga bang criminal in nature at pwedeng aksyonan or maging impeachable offense. Pinalagan din ng defense team ang di umano'y mga ebidensya na hindi naman daw naka-attach sa original na reklamo. Dapat, pag nagdedetermine ng probable cause, ini-evaluate yung mismong reklamo, yung impeachment complaints, at yung mga naka-attach na pieces of evidence dito. Pero kung susuriin natin itong mga impeachment complaints, wala naman pong naka-attach na mga pieces of evidence such as yung SALN, for example. That's why hindi natin alam kung ano naging basehan ng mga aligasyon na yon. May mga inilabas daw na ebidensya pero hindi naman daw galing sa mga complainant kundi sa komite. Kaya tanong ni Powa, how do we expect the respondent to intelligently respond to all of these allegations kung after the fact na nag-file kami ng answer tsaka sila biglang maghahanap ng mga ebidensya kuno? Tugon ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro. Sana present nila sa Justice Committee, no? Problem is, they're pronouncing this only to media. And we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. Ngayong lusot na sa Committee on Impeachment Complaint, dadalhin na ito sa plenaryo para pagbotohan ng mga kongresista. Ayaw daw pangunahan ng defense team ni VP ang magiging resulta sa plenaryo. Pero umaasa silang may mga mambabatas na titingnang maigi ang committee report at ang mga constitutional issue na ni-raise ng kanyang kampo. I-assess rin kung paano ba nga nakalap itong mga pieces of evidence na sinasabi nilang sumusuporta sa mga aligasyon. Ito ba'y galing sa complainant o ito ba'y galing sa committee? Pwede ba yun? Is that constitutionally correct? Dahil syempre, hindi naman siguro natin gusto na magkaroon ng isang articles of impeachment na constitutionally infirm na itra-transmit sa Senate. Ipinagtanggol din ang bise ng kanyang kapatid na si Veronica. She can be many things, but she's not a thief, she's not dishonest. Ayun talaga. So I know that she can withstand what she's going through right now because she has her truth. And at the end, that will prevail. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.